Isang napakalaking lihim ang nakatago sa huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis. Marami ang natatakot na basahin ito. Iniisip na ito ay punong-puno ng misteryo, kahindik-hindik na pangitain at mga pahayag tungkol sa katapusan ng mundo. Ngunit ang mas nakakatakot kaysa sa mga propesiyang ito ay ang hindi natin pagiging handa sa kanilang katuparan. Alam mo ba na marami sa mga hula sa Apokalipsis ay unti-unti nang nangyayari sa ating panahon? Mga digmaan, pandemya, tagutom at matinding persekusyon sa pananampalataya, hindi ba ito ang mga palatandaan ng paparating na wakas? May 10 propesya sa Apokalipsis na madalas balewalain ng mundo. Ngunit ang hindi pag-unawa sa mga ito ay maaaring magdala sa isang espiritual na kapahamakan. Ang mga propesiyang ito ay hindi lamang tungkol sa pagkawasak, kundi isang babala upang maghanda, magbalik loob at manatiling tapat kay Hesukristo. Ang tanong, handa ka ba? Kung hindi mo alam ang sagot, manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito sapagkat maaaring ito ang pinakamahalagang mensaheng maririnig mo sa iyong buong buhay. At bago tayo magsimula, nais kong tanungin ka, ano sa tingin mo ang pinakanakatatakot na propesya sa Apokalipsis? Ibahagi ito sa mga komento at tingnan natin kung ang iyong sagot ay isa sa mga pag-uusapan natin ngayon. At kung nais mong patuloy na lumago sa iyong pananampalataya, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi bumakaligtaan ang ating mga pagtalakay sa mga misteryo ng Biblia. Simulan na natin, ito ang 10 pinakanakatatakot na propesya ng Apokalipsis na hindi mo dapat baliwalain. Ang aklat ng Apokalipsis ay naglalaman ng ilan sa mga pinakanakamamamanghang at nakakakilabot na propesya sa buong Biblia. Isa sa pinakatanyag sa mga ito ay ang tungkol sa 4 na mangangabayo ng Apokalipsis, isang pangitain na naglalarawan ng 4 na makapangyarihang puwersa na babagsak sa mundo sa mga huling araw. Ang unang mangangabayo ay madalas na nauugnay sa pananakop, isang mapanlinlang na pinuno na lilitaw, dadayain ng maraming tao at magpapasimula ng bagong panahon ng kontrol. Maraming iskolar ang naniniwala na ito ay maaaring isang simbolo ng Antikristo, isang huwad na tagapagligtas na magpapakita ng kapangyarihan, ngunit may lihim na layuning sirain ang pananampalataya. Hindi ba't kapansin-pansin na sa ating panahon, lumilitaw na ang maraming lider na tila may dakilang layunin, ngunit ang kanilang mga hakbang ay unti-unting sumisira sa mga prinsipyo ng Diyos? Sinasabi sa Mateo 27:20 na maraming darating sa pangalan ni Kristo at magpapanggap bilang tagapagligtas, kaya't dapat tayong maging mapanuri at matibay sa ating pananampalataya. Ang pangalawang mangangabayo ay nagdadala ng digmaan. May hawak siyang isang malaking espada at may kapangyarihang magdala ng alitan at kaguluhan sa buong mundo. Isipin mo ang kalagayan ng mundo ngayon, mga bansang nasa gitna ng digmaan, ang patuloy na lumalalang tensyon sa pagitan ng mga bansa at ang pagsiklab ng mga labanan sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi ba ito tila isang katuparan ng propesiyang ito? Sa Lucas 21:9, sinabi ni Jesus, "Kapag nakarinig kayo ng tungkol sa mga digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong matakot. Dapat munang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas." Ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano. Ngunit huwag nating kalimutan, ang tunay na tagumpay ay hindi sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo. Ang ikatlong mangangabayo ay nagdadala ng tagutom. May hawak siyang isang timbangan na nagpapakita ng kakulangan ng pagkain at mataas na presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Sa panahong ito, hindi ba natin nakikita ang matinding pagtaas ng presyo ng pagkain, ang kakulangan ng supply at ang pagdurusa ng maraming tao sa kahirapan?
Ayon sa Apokalipsis 6:6, isang takal ng trigo ay ipagbibili sa halagang 1 araw na sahod, at 3 takal ng sebada sa halagang 1 araw na sahod. Ito ay isang malinaw na babala na sa huling panahon, ang mundo ay makakaranas ng matinding kagutuman at kakulangan ng yaman. Subalit, sa gitna ng pangangailangang ito, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sa Mateo 6:26, ipinaalala ni Jesus na tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik, hindi sila nagaani ni nag-iimbak ng pagkain sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Ang Diyos ang ating tunay na tagapagtustos. Ang pang-4 at huling mangangabayo ay nagdadala ng kamatayan. Siya ay inilarawan bilang isang maputlang mangangabayo kasama ang Hades na nag-aantay upang lamunin ang maraming tao. Pinaniniwalaang ito ang huling yugto ng propesya, isang pandaigdigang sakuna na magpapabagsak sa maraming bansa. Sa panahong ito ng pandemya, salot at biglaang kamatayan, hindi ba tila nangyayari na ang sinabi ng kasulatan? Ang propesya ay hindi upang takutin tayo, kundi upang paghandaan natin ang ating espiritual na buhay. Sa Juan 7:25, sinabi ni Jesucristo, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay." Ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa mundong ito, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Napakalinaw na ang 4 na mangangabayo ng Apokalipsis ay hindi lamang isang simbolismo, kundi isang babala na ang mundo ay papunta na sa katuparan ng mga hula ng Biblia. Ngunit ito ay hindi upang takutin tayo, kundi upang ihanda tayo. Tayo ba ay tunay na nakahanda para sa panahon ng pagsubok? Ano ang ating ginagawa upang patatagin ang ating pananampalataya? Ang sagot ay hindi sa pagtakas, kundi sa paglapit kay Diyos. At ngayon, dumako tayo sa susunod na propesiya, ang dakilang kapighatian, isang panahon ng matinding pagsubok na susubok sa pananampalataya ng bawat isa. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, wala pang panahon na kasing bigat ng dakilang kapighatian, isang yugto ng matinding paghihirap na inilalarawan sa Biblia bilang isang pagsubok na susubok sa pananampalataya ng bawat isa. Ayon sa Mateo 24:21, sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding kapighatian na hindi pa nangyayari mula pa ng likhain ang mundo hanggang ngayon at hindi na mauulit kailanman. Dito natin makikita ang matinding panganib na dala ng propesiyang ito. Ang mundo ay mararanasan ng matinding kaguluhan, mga lindol, taggutom, digmaan, salot at isang pagsubok na susukat sa katatagan ng pananampalataya ng lahat ng naniniwala sa Diyos. Ngunit bakit kailangang mangyari ito? Ito ba ay isang parusa o isang huling babala ng Diyos para sa sangkatauhan? Sa panahong ito, maraming magtatanong, nasaan ang Diyos? Bakit niya hinahayaan ang ganitong paghihirap? Ngunit hindi ba ganito rin ang tanong ni Job nang subukin siya ng matinding pagdurusa? Hindi natin maiiwasang isipin na ang dakilang kapighatian ay isang panahon ng pagsusubok, hindi upang sirain tayo, kundi upang linisin at patatagin ang ating pananampalataya. Ayon sa Daniel 12:10, marami ang malilinis, mapapaputi at madadalisay, ngunit ang masasama ay patuloy na gagawa ng kasamaan at walang sino man sa kanila ang makakaunawa. Sa madaling salita, ito ay isang huling pagkakataon upang piliin kung tayo ay mananatiling tapat sa Diyos o magpapadala sa panlilinlang ng mundo. Hindi ba't ganito rin ang nangyayari ngayon? Ang pagsubok sa ating pananampalataya ay hindi lamang isang hinaharap na kaganapan, kundi isang bagay na ating nararanasan na. Bukod sa matinding paghihirap, ang dakilang kapighatian ay isang panahon
ng matinding persekusyon laban sa mga tunay na nananampalataya kay Hesukristo. Sinabi sa Apokalipsis 13:7 na bibigyan ng kapangyarihan ang kaaway upang gapiin ang mga hinirang ng Diyos. Kung titingnan natin ang kasaysayan mula sa mga unang Kristiyanong pinatay sa mga Koliseum ng Roma hanggang sa mga taong inuusig ngayon, dahil sa kanilang pananampalataya, makikita natin na ang persekusyon ay laging bahagi ng buhay ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Ngunit huwag tayong matakot. Sinabi ni Jesus sa Juan 3:33, "Sa mundong ito, kayo ay daranas ng kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang mundo." Ang kapighatian ay pansamantala lamang, ngunit ang gantimpala ng mga matapat ay walang hanggan. Marami ang magtatangkang takasan ang dakilang kapighatian, ngunit may isang katotohanang hindi natin dapat kalimutan: walang sinuman ang makakatakas sa katuparan ng mga salita ng Diyos. Ang tanging paraan upang malampasan ito ay ang manatiling matatag sa pananampalataya. Ang pagdarasal, pagbabasa ng Biblia at paghahanap ng kalinga sa piling ng mga kapwa mananampalataya ay ang magiging sandata natin sa panahon ng matinding pagsubok. Hindi tayo iniwan ng Diyos na walang pag-asa. Ayon sa Mateo 20:13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Nun kaya't huwag tayong manghina, sapagkat ang pagtatapos ng dakilang kapighatian ay hindi ang pagkawasak ng lahat, kundi ang paghahanda sa isang mas dakilang pangyayari, ang pagdating ng paghuhukom ng Diyos sa mundo. Kapansin-pansin na ang bawat propesiya sa Apokalipsis ay hindi lamang isang babala, kundi isang gabay para sa ating pananampalataya. Sa gitna ng kadiliman ng kapighatian, mayroong isang ilaw, ang pangako ng Diyos sa kanyang mga tapat. Ngunit paano natin matutunghayan ang mga susunod na pangyayari? Ang kasagutan ay nasa susunod na bahagi. Ang 7 trumpeta, mga tanda ng paghuhukom ng Diyos na magpapakita ng kanyang kapangyarihan sa mundo. Sa buong Biblia, ginagamit ng Diyos ang mga trumpeta bilang tanda ng kanyang mga babala at paghuhukom. Sa Apokalipsis, ang 7 sa pinakamakapangyarihang trumpeta ay tumutunog bilang hudyat ng kanyang puot sa mundo. Ang bawat isa sa mga 7 trumpeta ay nagdadala ng isang hindi maiiwasang paghuhukom na nagpapakita na ang oras ng awa ay malapit ng matapos. Sa Apokalipsis 8:36 sinabi, "At ang 7 anghel na may 7 trumpeta ay naghanda upang hipan ito. Nang tumunog ang una, bumagsak ang apoy, yelo at dugo na puminsala sa 2 bahagi ng lupa." Hindi ba't ngayon pa lang nakikita na natin ang matinding kalamidad, sunog at mga sakunang sumisira sa ating mundo? Ito ay isang paalala na ang propesiya ng Diyos ay nagsisimula ng maganap. Ang pangalawang trumpeta ay nagdala ng isang tila napakalaking bundok na nasusunog na bumagsak sa karagatan, na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming nilalang sa dagat at pagsira ng 2 bahagi ng tubig. Ito ay nagpapahiwatig ng isang matinding pandaigdigang sakuna, marahil isang meteorong bumagsak o isang napakalaking pagsabog sa karagatan. Ayon sa Mateo 24:29, ang araw ay magdidilim, ang buwan ay hindi magbibigay liwanag, at ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit. Hindi ba tila inilarawan nito ang isang pandaigdigang kaganapan na maaaring pumatay ng milyon-milyon? Ngunit ito ay isang paalala rin. Ang mga nananalig sa Diyos ay kailangang manatiling matatag, sapagkat walang pagsubok ang kayang gapiin ang kanilang pananampalataya. Ang 2 trumpeta ay nagdala ng pagbagsak ng isang bituin na tinatawag na ahenho, na nagdulot ng pagkalason ng tubig. Ang epekto nito ay isang matinding salot, kung saan maraming tao ang namatay dahil sa kontaminadong tubig. Hindi ba't ngayon pa lang
May mga balita na tungkol sa polusyon, pagkaubos ng malinis na tubig at mga lasong unti-unting nagpapahina sa ating mundo. Sa Apokalipsis 8:11, sinabi, "Ang pangalan ng bituin ay Agenho. Ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging mapait at maraming tao ang namatay dahil sa tubig." Ito ay isang babala na ang panahon ng pagsubok ay unti-unting lumalapit at ang tanging sandata natin ay ang pananalig sa Diyos. Sa ika-4 na trumpeta, lumilim ang araw, buwan at bituin, isang tanda ng matinding kadiliman na babalot sa mundo. Ito ay isang paalala ng 10 salot sa Ehipto, kung saan ginamit ng Diyos ang kadiliman upang ipakita ang kanyang kapangyarihan laban sa mga lumalaban sa kanya. Sa Exodo 10:21-23, sinabi na ang Ehipto ay nabalot ng kadiliman sa loob ng 3 araw, ngunit ang mga Israelita ay may liwanag. Ito ay isang pagpapahiwatig na ang mga tapat kay Diyos ay laging poprotektahan kahit sa gitna ng pinakamatinding pagsubok. Habang papalapit tayo sa ika-5 trumpeta, lumilitaw ang isang matinding pangyayari, ang pagpapalaya sa isang hukbo ng demonyo na magpapahirap sa mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos. Dito, makikita natin ang tunay na labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. At habang ang mga huling trumpeta ay tutunog, ang huling hatol ay darating sa mundo. Ngunit bago natin marating ang kasukdulan, dapat nating maunawaan ang susunod na tanda, ang tanda ng halimaw, isang palatandaan na magpapakita kung sino ang tunay na naglilingkod sa Diyos at sino ang tumatalikod sa Kanya. Sa Apokalipsis 13:16-17, isinulat ni Juan ang isang nakapanghihilakbot na propesya tungkol sa isang tanda na ipapataw sa sangkatauhan. Pinilit niyang magpatatak ang lahat ng tao, dakila at hamak, mayaman at mahirap, alipin at malaya, sa kanilang kanang kamay o noo, upang walang sinuman ang makabili o makapagbenta maliban na lamang kung may tatak siya na siyang pangalan ng halimaw o bilang ng kanyang pangalan. Ang tanda ng halimaw ay hindi lamang isang pisikal na marka, kundi isang sistema ng ganap na kontrol kung saan ang sinumang hindi tatanggap nito ay mawawalan ng kakayahang mabuhay sa mundong ito. Marami ang nag-aakalang ito ay isang microchip, digital currency o teknolohiyang pangkontrol, ngunit higit pa riyan, ito ay isang pagsubok ng pananampalataya, isang huling paghihiwalay ng mga tunay na sumasampalataya kay Diyos at ng mga sumusunod sa sistema ng mundo. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng pagtanggap ng tanda ng halimaw? Sa madaling sabi, ito ay ang pagsunod sa isang sistema na laban sa Diyos, isang pagpili na iwanan ang katotohanan ng Biblia upang makisama sa agos ng mundo. Sa panahon ngayon, hindi ba't unti-unti na tayong isinusubo sa isang sistema kung saan ang pagiging makadiyos ay kinukutya, ang kasalanan ay normal na lamang, at ang pagsunod sa Biblia ay itinuturing na makaluma? Sinabi ni Jesus sa Mateo 13:24, "Hindi kayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, ang gaya't darating ang panahon kung kailan ang bawat isa ay pipili. Mananatili ba tayo sa Diyos o isasakripisyo natin ang ating pananampalataya para sa ginhawa ng mundong ito?" Maraming nagsasabi na ang tanda ng halimaw ay maaaring isang pisikal na teknolohiya gaya ng mga microchip o digital identification systems at hindi malayong mangyari iyon. Ngunit tandaan natin, higit sa pisikal na aspeto, ang tunay na panganib ay ang pagsang-ayon ng puso sa kasamaan. Hindi ba't ganito rin ang nangyari kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan sa Babylonia? Inutusan silang sumamba sa rebulto ng hari, ngunit tumanggi sila kahit na ang kapalit ay kamatayan. Daniel 3:6. Ang tanda ng halimaw ay hindi lamang isang usapin ng ekonomiya, kundi isang usapin ng katapatan sa Diyos.
Kung sa maliliit na pagsubok ngayon ay natutukso tayong iwan ang ating pananampalataya, paano pa kaya sa panahong ang ating buhay na mismo ang nakasalalay, subalit hindi lahat ay tatanggap ng tanda ng halimaw. May isang grupo ng tao na mananatiling tapat, ang mga hinirang ng Diyos. Sa Apokalipsis 14:1, binanggit ang isang napakahalagang kaibahan. Nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, kasama ang 144,000 na may nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kanyang ama. Habang ang mundo ay sumusunod sa tanda ng halimaw, ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay may tatak ng katapatan at hindi nila ipagpapalit ang kanilang kaluluwa para sa panandaliang kaginhawahan. Tayo ba ay kabilang sa kanila? Ang tanda ng halimaw ay hindi isang babala na dapat ikatakot, kundi isang paalala na dapat tayong maging handa sa ating pananampalataya. Ano ang ating gagawin kapag dumating ang panahon na kailangan nating pumili? Ang sagot ay nasa susunod na propesiya, ang pagdating ng bulaang propeta at ng Antikristo, ang dalawang pinuno na gagamitin ng kaaway upang linlangin ang sanlibutan. Sa kasaysayan ng Biblia, maraming huwad na guro ang naglitawan upang linlangin ang bayan ng Diyos. Ngunit sa huling panahon, lilitaw ang pinakamapanlinlang na mga lider, ang bulaang propeta at ang Antikristo. Sa Apokalipsis chapter 13, 11-12, isinalarawan ang bulaang propeta bilang isang mabangis na tupa na may dalawang sungay, ngunit nagsasalita na parang dragon. Ito ay isang relihiyosong lider na magkukunwaring lingkod ng Diyos, ngunit gagamitin ang kanyang kapangyarihan upang itaguyod ang Antikristo. Sa kabilang banda, ang Antikristo ay isang makapangyarihang lider na darating upang linlangin ang buong mundo na magpapanggap bilang isang tagapagligtas. Ngunit sa likod ng kanyang pagkukunwari ay ang masidhing layunin na akitin ang sangkatauhan palayo sa katotohanan ng Biblia. Subalit paano natin siya makikilala? Sinabi ni Jesus sa Mateo 24:24, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at sila'y magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang mailigaw kung maaari kahit ang mga hinirang. Dito natin makikita ang panganib ng panlilinlang. Hindi lang ito basta kasinungalingan, kundi mga himala at palatandaan na tila galing sa Diyos, ngunit sa katotohanan ay pawang panlilinlang. Ang bulaang propeta ay gagamit ng relihiyon upang akayin ng mundo sa pagsamba sa Antikristo, at maraming tao ang madadala ng kanyang mabulaklak na pananalita at di makakaibang himala. Hindi ba't sa ating panahon, marami ng leader ang nagtuturo ng mga bagay na tila makadiyos ngunit sa totoo'y taliwas sa mga aral ng Biblia? Ang Antikristo sa kabilang banda ay lilitaw bilang isang makapangyarihang leader, isang taong may karisma at talino na magsasabing siya ang may solusyon sa lahat ng suliranin ng mundo. Ayon sa 2 Tesalonica 2:4, siya'y lalaban at magmamataas laban sa lahat ng kinikilalang Diyos at sasambahin ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapanggap na siya ang Diyos. Napakalinaw na ang Antikristo ay hindi basta isang masamang tao lamang, kundi isang puwersang espiritual na magpapanggap bilang isang tagapagtubos. Ngunit ang tunay niyang layunin ay ang sirain ang pananampalataya ng sangkatauhan. Ngunit paano natin maiiwasan ang panlilinlang ng bulaang propeta at ng Antikristo? Una, dapat tayong maging matatag sa ating pananampalataya. Ayon sa Efeso 2:11, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatayo laban sa mga pakana ng dyablo. Hindi sapat ang basta maniwala lamang. Dapat nating pag-aralan ang salita ng Diyos upang makita ang kaibahan ng katotohanan at panlilinlang. Pangalawa, huwag tayong manalig sa himala lamang.
sapagkat sinabi ng Biblia na may mga huwad na himala na ginagamit upang iligaw ang marami. Sa halip, dapat nating pagbatayan ang lahat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Habang papalapit tayo sa katuparan ng propesiya, dapat nating tandaan na ang bulaang propeta at ang Antikristo ay may takdang panahon lamang. Darating ang araw na ang kanilang kapangyarihan ay wawakasan ng Diyos at ang kanilang panlilinlang ay malalantad. Ngunit bago iyon mangyari, isang matinding labanan ang magaganap, ang labanan sa Armageddon, ang huling sagupaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan na magpapakita kung paano tunay na magtatagumpay ang Diyos sa wakas ng panahon. Sa buong kasaysayan ng mundo, napakaraming labanan ang naganap, mga digmaan sa pagitan ng mga bansa, mga imperyo at mga ideolohiya. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang maikukumpara sa labanan sa Armageddon, ang huling sagupaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan kung saan si Hesukristo mismo ang mamumuno sa hukbo ng Diyos upang wasakin ang mga puwersa ng kadiliman. Sa Apokalipsis 16:16, isinusulat ni Juan, tinipon sila sa isang lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Ang lugar na ito ay itinuturing na magiging sentro ng pinakamatinding labanan sa kasaysayan, isang digmaang hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Ang lahat ng kapangyarihan ng Antikristo, ng bulaang propeta at ng kanilang hukbo ay magtitipon upang labanan ang hukbo ng Diyos. Ngunit ang kanilang kapalaran ay matagal nang isinulat sa Biblia. Wala silang laban sa kapangyarihan ng Panginoon. Ngunit paano ito magaganap? Sa Apokalipsis 19:16, inilarawan si Hesukristo bilang isang mandirigma, nakasakay sa isang puting kabayo, may korona sa kanyang ulo at may matalim na espada sa kanyang bibig upang wasakin ang kasamaan. Siya'y tinatawag na tapat at totoo at sa katuwiran siya'y humahatol at nakikidigma. Ito ay isang matinding larawan ng paghuhukom ng Diyos. Wala nang awa para sa mga sumunod sa Antikristo. Wala nang pagkakataong magbalik loob. Ang mga bansang nagtipon upang labanan ng Diyos ay madudurog sa isang iglap at ang kanilang mga hukbo ay malilipol. Hindi ito isang digmaan na maaaring ipanalo ng kahit anong sandata ng tao, sapagkat ito ay isang espiritual na labanan kung saan si Hesukristo mismo ang magtatagumpay laban sa lahat ng puwersa ng kadiliman. Subalit, bakit kinakailangan ang labanan sa Armageddon? Hindi ba't kaya ng Diyos na wakasan ang kasamaan sa isang saglit? Oo, ngunit ang digmaang ito ay ang pangwakas na pagsubok upang ipakita ang ganap na katarungan ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ipapakita niya sa buong sanlibutan na ang kasamaan ay walang puwang sa kanyang kaharian at ang lahat ng lumaban sa kanyang kalooban ay haharap sa kanyang paghuhukom. Sa 2 Thessalonica 1:8-9 sinabi, siya'y magpaparusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Jesus. Ang kanilang magiging parusa ay walang hanggang pagkapuksa. Ang paghuhukom ay tiyak at ang mga tapat kay Kristo lamang ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit paano makaiiwas sa kapahamakang dala ng labanan sa Armageddon? Ang sagot ay simple ngunit mahalaga, manatiling tapat kay Hesukristo. Sinabi sa Mateo 24:42, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ibig sabihin, hindi natin dapat hintayin ang huling sandali upang magbalik loob, kundi ngayon pa lang dapat na tayong mamuhay sa kabanalan. Ang pagsisisi, pananalangin at pagsunod sa salita ng Diyos ang ating magiging sandata laban sa kasamaan. Habang nagtatapos ang labanan sa Armageddon, isang bagong yugto ang magsisimula, ang paghahari ni Hesukristo sa isang mundong walang kasamaan, walang pagdurusa, at puno ng kaluwalhatian ng Diyos.
Ngunit bago tayo makarating doon, may isang bagay pang dapat maganap, ang pagbagsak ng Babylonia, ang simbolo ng masamang sistema ng mundo na itinayo sa kasakiman at imoralidad. Ano ang ibig sabihin ng pagbagsak na ito at paano ito makaaapekto sa sangkatauhan? Iyan ang ating pag-uusapan sa susunod na bahagi. Sa buong Biblia, ang Babylonia ay hindi lamang isang lungsod, kundi isang makapangyarihang simbolo ng kasamaan, isang sistemang itinayo sa kasakiman, imoralidad at pagsalungat sa Diyos. Ngunit sa huling panahon, ipinangako ng Diyos ang ganap nitong pagbagsak. Sa Apokalipsis 18:2, isinigaw ng isang anghel, Bumagsak na ang dakilang Babylonia. Ito'y naging tirahan ng mga demonyo at pugad ng lahat ng marurumi at kasuklam-suklam na espiritu. Isang makapangyarihang pahayag na nagpapakita na ang sistemang sumakop sa buong mundo, ang sistemang nagpapalaganap ng idolatriya, materialismo at imoralidad ay mawawasak sa isang iglap. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagbagsak ng Babylonia? Maraming eskolar ng Biblia ang naniniwala na ang Babylonia sa Apokalipsis ay hindi tumutukoy sa isang tiyak na lungsod, kundi sa isang pandaigdigang sistema, isang sistema ng kapangyarihang politikal, ekonomikal at relihiyoso na kumokontrol sa mundo. Sa kasalukuyan, hindi ba natin nakikita ang mga senyales ng sistemang ito? Isang mundong nakatuon sa pagnanasa sa kayamanan, pag-abandona sa pananampalataya at pagkakaroon ng kulturang taliwas sa utos ng Diyos. Sa Apokalipsis 18:3, sinabi, sapagkat lahat ng bansa ay nilasing ng alak ng kanyang kahalayan at ang mga hari ng lupa ay nakiapid sa kanya. Ibig sabihin, maraming makapangyarihang tao ang lalong yayaman at lalong magiging makapangyarihan dahil sa sistema ng Babylonia. Ngunit darating ang araw ng kanilang paghuhukom, kapansin-pansin kung paano ilalarawan ang pagbagsak ng Babylonia. Ito ay magaganap sa loob lamang ng isang araw. Sa Apokalipsis 18:8, sinabi, dahil dito, sa loob ng isang araw, darating ang kanyang mga salot, kamatayan, pagdadalamhati, at taggutom, at siya'y susunugin ng apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. Ito ay nagpapahiwatig na kahit na gaano katatag ang sistemang ito, hindi ito makatatagal sa paghuhukom ng Diyos. Marami ang magugulat sa biglaang pagbagsak ng ekonomiya, mga negosyo, at mga sistemang itinayo sa kasalanan. Hindi ba't nakikita na natin ang mga paunang senyales nito? Ang mga biglaang pagbagsak ng ekonomiya, krisis sa buong mundo, at pagkalito ng mga lider ay nagpapahiwatig na walang sistemang pangmundo ang magiging matatag sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit paano dapat tumugon ng mga tunay na mananampalataya? Sa Apokalipsis 18:4, may isang malakas na tawag mula sa langit. Lumabas kayo mula sa kanya, bayan ko, upang hindi kayo makabahagi sa kanyang mga kasalanan at hindi kayo madamay sa kanyang mga salot. Ito ay isang babala sa lahat ng sumusunod kay Hesukristo. Huwag tayong makisama sa sistema ng mundo. Huwag tayong mahulog sa tukso ng materialismo, imoralidad at pagsuway sa Diyos. Sa halip, dapat nating ituon ang ating buhay sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang lahat ng yaman at kapangyarihan ng mundo ay lilipas, ngunit ang mga tapat sa Diyos ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Habang bumabagsak ang Babylonia, isang bagong yugto ang sisibol, ang paghuhukom ng Diyos, kung saan ang lahat ng tao ay haharap sa kanyang tronong hukuman. Ano ang mangyayari sa mga tumangging magsisi? Ano ang magiging kapalaran ng mga tapat na sumunod kay Hesukristo? Iyan ang ating pag-uusapan sa susunod na bahagi, ang huling paghuhukom. Ang huling paghuhukom ay isa sa pinakanakakatakot ngunit pinakamakatarungang kaganapan sa Biblia. Ito ang sandali kung kailan ang bawat tao, buhay man o patay,
ay tatayo sa harap ng tronong hukuman ng Diyos upang pagbayaran ang kanilang ginawa sa mundo. Sa Apokalipsis 20:11-12, isinulat ni Juan, "At nakita ko ang isang malaking puting trono at siya na nakaupo roon. Ang lupa at langit ay tumakas mula sa kanyang harapan at wala nang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, dakila at hamak na nakatayo sa harap ng trono at binuksan ang mga aklat. Ang huling paghuhukom ay hindi isang katang-isip, kundi isang tiyak na mangyayari, isang sandali ng pagtutuos kung saan walang makatatakas. Maging ang mga hari, makapangyarihan at mahihirap ay tatayo ng pantay-pantay sa harap ng Diyos. Ang paghuhukom na ito ay batay sa dalawang aklat, ang aklat ng mga gawa at ang aklat ng buhay. Ang aklat ng mga gawa ay naglalaman ng lahat ng ginawa ng tao sa kanyang buhay, maging mabuti man o masama. Sa Mateo 12:36, sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng mga tao ang bawat salitang walang kabuluhang kanilang sinabi. Hindi lamang ang ating gawa, kundi pati ang ating mga salita, iniisip at layunin ng puso ay huhusgahan." Ngunit higit sa lahat, ang aklat ng buhay ay siyang pinakamahalaga sapagkat ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan dito ay itatapon sa lawa ng apoy. Apokalipsis 20:15. Ito ang panghuling hatol ng Diyos. Ang sinumang hindi tumanggap kay Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit paano matitiyak na ang pangalan ng isang tao ay nakasulat sa aklat ng buhay? Ang sagot ay matatagpuan sa Juan 3:30-16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa dami ng mabuting gawa ng isang tao, kundi sa pananampalataya kay Hesukristo. Sa madaling salita, ang mga taong hindi tinanggap si Kristo ay mahahatulan ayon sa kanilang sariling gawa, habang ang mga tumanggap kay Kristo ay may katiyakang buhay na walang hanggan. Ang huling paghuhukom ay hindi isang katang-isip na babala lamang. Ito ay isang hindi maiiwasang katotohanan na dapat paghandaan ng bawat isa. Ang mga tapat sa Diyos ay hindi dapat matakot sapagkat sila ay magmamana ng bagong langit at bagong lupa, isang lugar kung saan wala ng kasalanan, wala ng kirot at wala ng luha. Ngunit sa mga tumanggi kay Kristo, darating ang walang hanggang paghihiwalay sa Diyos, isang kapalarang hindi natin nais maranasan. Matapos ang huling paghuhukom, isang kahangahangang pangyayari ang magaganap, ang bagong langit at bagong lupa, ang walang hanggang kaharian ng Diyos, kung saan ang lahat ng kanyang tapat ay mabubuhay magpakailanman. Ano nga ba ang magiging itsura ng bagong langit at bagong lupa at ano ang naghihintay sa mga iniligtas ng Diyos? Iyan ang ating susunod na pag-uusapan. Matapos ang huling paghuhukom, isang bagong simula ang itatatag ng Diyos, isang mundo na wala ng kasalanan, wala ng paghihirap at puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa Apokalipsis 21:1, isinulat ni Juan, "At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang dating langit at ang dating lupa ay lumipas na at wala na ang dagat." Ang bagong langit at bagong lupa ay hindi lamang isang panaginip, kundi isang tiyak na pangako para sa mga tapat sa Diyos. Ito ay isang lugar kung saan wala ng kamatayan, wala ng sakit at wala ng kasamaan, isang mundong ganap na pinagpala ng presensya ng Panginoon. Ito ang tunay na hantungan ng lahat ng sumampalataya at nanindigan kay Hesukristo sa gitna ng pagsubok. Sa bagong langit at bagong lupa, ang pinakamagandang bahagi ay ang direktang presensya ng Diyos kasama ng kanyang mga anak
Sa Apokalipsis 21:3-4, sinabi, "Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon ang tirahan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila, sila'y magiging kanyang bayan, at ang Diyos mismo ang sasaka nila at magiging kanilang Diyos. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, pagdadalamhati, pag-iyak o sakit, sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na." Isipin mo ang isang mundo kung saan wala ng lungkot, wala ng takot, at wala ng pagdurusa. Isang lugar na puno lamang ng kapayapaan, ang pag-ibig at kagalakan sa presensya ng Diyos. Ang bagong Jerusalem, ang lungsod ng Diyos, ay magiging sentro ng bagong langit at bagong lupa. Ayon sa Apokalipsis 21:18-21, ito ay yari sa dalisay na ginto. Ang mga pader ay puno ng mahahalagang bato at ang mga pintuan ay gawa sa perlas. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi nito ay hindi ang yaman o ang kagandahan ng lungsod, kundi ang katotohanang hindi na kailangan ng araw o buwan. Sapagkat ang mismong liwanag ng Diyos ang magpapaliwanag dito, Apokalipsis 21:23. Hindi na natin kakailanganin ang anumang bagay sa mundong ito sapagkat ang Diyos mismo ang ating magiging kaganapan. Ngunit sino ang makakapasok sa bagong langit at bagong lupa? Sa Apokalipsis 21:27, isinulat, "Walang maruming bagay ang makapapasok doon ni sinuman na gumagawa ng kasuklam-suklam o kasinungalingan, kundi ang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero." Ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa kayamanan, sa posisyon o sa gawa ng tao. Ito ay isang regalo mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Efeso 2:8-9. Kaya't ang tanong, nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Habang pinagmamasdan ni Juan ang kahangahangang pangitain ng bagong langit at bagong lupa, isang huling babala ang ibinigay sa kanya. May isang huling pagpili ang lahat ng tao. Ang walang hanggan ay dalawa lamang, buhay kasama ang Diyos o paghihiwalay sa Kanya magpakailanman. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang huling propesya ng Apokalipsis kung saan ang tao ay kailangang mamili, buhay na walang hanggan o walang hanggang kapahamakan. Ang huling propesya ng Apokalipsis ay isang tanong na dapat sagutin ng bawat isa. Saan mo nais gugulin ang iyong walang hanggan? Sa buhay na kasama ang Diyos o sa walang hanggang kapahamakan? Sa Apokalipsis 22:12, sinabi ni Hesukristo, "Narito, ako'y darating na agad. Dala ko ang aking gantimpala upang gantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa." Sa dulo ng lahat, dalawang hantungan lamang ang naghihintay sa sangkatauhan, ang walang hanggang kaligayahan sa presensya ng Diyos o ang walang hanggang paghihiwalay sa Kanya. Walang ikatlong pagpipilian, walang neutral na teritoryo. Ang buhay na walang hanggan ay para lamang sa mga tumanggap at nanindigan sa pananampalataya kay Hesukristo. Samantalang ang kapahamakan ay ang naghihintay sa mga tumangging sundin ang Kanyang tinig. Ang buhay na walang hanggan ay inilarawan sa Apokalipsis 22:5 bilang isang bagong simula kung saan ang ilog ng buhay ay dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ang punong kahoy ng buhay ay namumunga sa bawat panahon. Wala ng gabi, wala ng kadiliman at ang Diyos mismo ang magiging liwanag ng Kanyang bayan. Isipin mo ang isang mundo kung saan wala ng kasalanan, wala ng takot at wala ng paghihirap, isang lugar ng ganap na kapayapaan at kagalakan. Ayon kay Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay." Juan 1:25. Ito ang pangakong ibinigay sa lahat ng mga tapat kay Kristo, isang walang hanggang kagalakan sa piling ng Panginoon. Ngunit paano naman ang mga hindi tumanggap kay Jesus?
Sa Apokalipsis 20:15 isinulat, ang sinumang hindi natagpuan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang paghihiwalay sa Diyos, isang walang hanggang kapahamakan kung saan ang mga tumangging sumunod kay Hesukristo ay tatanggap ng kanilang hatol. Ang lawa ng apoy ay hindi isang simbolismo lamang. Ito ay isang espiritual na realidad ng walang hanggang pagdurusa at pagsisisi. Maraming tao ang nagsasabing, kung mabuti akong tao, makakapasok ako sa langit. Ngunit ayon sa Efeso 2:8-9, ang kaligtasan ay hindi ayon sa gawa ng tao, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Walang sinuman ang makakapagligtas sa kanyang sarili, tanging ang dugo ni Kristo ang makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya't ngayon, ang tanong ay ito, alin ang pipiliin mo? Ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos o ang kamatayan na walang hanggan sa lawa ng apoy? Ito ay isang tanong na hindi maaaring ipagpaliban sapagkat sinabi ni Jesus sa Mateo 24:44, kaya't kayo'y maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Ang oras ay mabilis na lumilipas at ang bawat isa sa atin ay kailangang gumawa ng pangwakas na desisyon. Isang desisyon na magpapasya kung paano natin gugugulin ang ating walang hanggan, ngunit may pag-asa. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay bukas para sa lahat. Sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10:13. Ang pagsisisi, pananampalataya at pagsunod kay Kristo ang susi upang mapabilang sa mga magmamana ng buhay na walang hanggan. At sa huling mga salita ng Apokalipsis, isang imbitasyon ang ibinigay. Ang sinumang nauuhaw ay lumapit. Ang sinumang nagnanais ay kumuha ng tubig ng buhay nang walang bayad. Apokalipsis 22:17. Ang pintuan ng kaligtasan ay bukas, ngunit ito ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Pipiliin mo ba ang Diyos o hahayaan mong dumaan ang pagkakataong ito? Sa puntong ito, natapos na natin ang 10 pinakanakatatakot na propesya ng Apokalipsis. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang mga ito ay hindi nilikha upang takutin tayo, kundi upang gisingin tayo sa espiritual na katotohanan. Ngunit ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano natin dapat ipamuhay ang ating pananampalataya matapos malaman ang lahat ng ito? Sa huling bahagi ng video, tatalakayin natin kung paano natin maihahanda ang ating sarili para sa muling pagdating ni Kristo. Natunghayan natin ang 10 pinakanakatatakot na propesiya ng Apokalipsis. At kung may isang bagay na malinaw, ito ay ang tapat na katuparan ng salita ng Diyos. Ang mga hula tungkol sa mga huling araw ay hindi lamang mga babala, kundi isang paanyaya upang maghanda. Ngunit ngayon, nais kong itanong sa iyo, handa ka na ba? Sa harap ng lahat ng ito, anong uri ng buhay ang iyong ipamumuhay? Mananatili ka ba sa sistemang ginagalawan ng mundo? O pipiliin mong tumayo sa panig ng Diyos? Ano man ang mangyari, mga katotohanan ay ito, wala nang mas mahalaga kaysa sa iyong relasyon sa Diyos. Hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, hindi ang anumang bagay sa mundong ito ang makapagliligtas sa iyo. Tanging si Hesukristo lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon ang oras upang magsisi, upang lumapit sa Diyos, upang tiyakin na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Huwag mong ipagpaliban ito sapagkat sinabi ni Jesus sa Mateo 10:36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak, kundi ang Ama lamang. At ngayon, nais kong marinig mula sa iyo, ano ang pinakanagpabago ng iyong pananaw sa mga propesyang ito? Ibahagi ang iyong sagot sa mga komento at sabihin kung paano ito nakaapekto sa iyong pananampalataya.
Gusto ko ring hamunin ka, ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan upang sila rin ay mamulat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung gusto mong patuloy na lumago sa iyong pananampalataya, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod nating mga pagtalakay tungkol sa mga misteryo ng Biblia at mga tanda ng panahon. At kung nais mong malaman ang mga palatandaan ng muling pagdating ni Kristo, panoorin ang susunod na video na lalabas dito sa iyong screen. Ako si Marco at naway patuloy kang pagpalain ng Diyos. Mag-ingat ka at manatili sa pananampalataya.